No, wala pong katuturan, walang tamang direksyon, walang kabuluhan, walang kahulugan ang kanyang mga pinagsasabi. Subalit kailangan po nating maglinaw. Ito ang wow trending SONA ni Presidente Bongbong Marcos noong 2024. Sabi niya, nasa 5,500 na ang naipatayo nating flood control. SONA ngayong 2025, sabi niya, mahiya naman kayo. Mga taga-suporta ni Marcos Jr. nawalan na ng gana dahil budol dito, ngawa doon, kwentong paasa. May mga nagtipon-tipon sa labas na nakapula na sumisigaw ng BBM, BBM pero parang walang gana. Hindi pa ata kumain ang mga ito, ang mga loyalista ni Marcos Jr. na naka-uniform pa. Sinubukan itong tanungin ng media kung ano nga ba ang pinakagusto niyang nagawa ng presidente. Ito ang sagot ni ate. Ano ang pinakagusto niyong nagawa ng presidente? Kasi napapababa daw po yung ibang bigas. Ano po ang gusto niyong marinig mamaya sa SONA ng Pangulo? Namin narinig na ibibigay na sa amin ng aming Pangulo itong aming hihintay na bahala na siya. Ano yung hinihintay na ibibigay? Hawtan lang! Hindi alam ni ate kung ano ang kanyang sasabihin. Maraming proyekto sa flood control ay palpak. Sa ika-4 na SONA ni BBM, inamin niya ang kapalpakan mula sa 5,500 flood control na na-overwhelmed at binangga ng barko. Maraming gumuhong proyekto sa flood control ay palpak at gumuho at ang iba ay guni-guni lang. Naku po. Mga politikong sip-sip nagpalakpakan, standing ovation habang ina-address ni BBM yung palpak na flood control project. So weird. Dito nga ay pinagtawanan lang ng mga netizen ang SONA ni Bongbong Marcos. LOL, palakpakan sa kapalpakan ng pamamalakad niya noon nakalipas na 3 taon. Only in the Philippines pinapalakpakan ang kapalpakan. Yung tuwang-tuwa ka pa na may kickback at walang nagawa yung pinagmamalaki mong flood control, Diyos ko Lord. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? Ako yung tumatayo yung mga balahibo ko sa braso, yun na lang, punta mo sa US, okay ba o palpak? Ibalita mo naman ang binangga ng barko na flood control, nagawa na ba? Nagpalakpakan sila dahil sila din ang nagnakaw pero wala siyang solid na plano para mapanagot yung mga gumagawa kasi kasama din siya sa mapapanagot. Salot BBM. Bigyan nyo ng salamin yung baka sakaling matauhan dahil bawat sinasabi niya ay sumasalamin sa pagkatao niya. Tingnan nyo yung pagngiwi niya, siguro nag-coke pa yan para matibay ang sikmura at mukha niyang magsabi na ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Napatayo ang mga tinamaan sa kahihiyan, mga bulok na politiko at kurap na gobyerno kahit sino pang presidente magnanakaw pa rin kayo. Nakakahiyang Pinas di na nagbabago hanggat may bulok sa gobyerno. Moral ascendancy, a president that is morally bankrupt, a president that is corrupt, inutil, incompetent, and does not deserve to be the leader of the Filipino people. We don't need that kind of person to tell us kung ano ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Tama po ba? I hope you agree with me, no? Mga kababayan. Hindi po natin kailangan ng isang Bongbong Marcos Jr. para tayo po ay mabigyan ng kaliwanagan kung ano ba ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Sapagkat nararanasan po yan at na nagkakaroon po kayo ng direktang buhay na karanasan o buhay na karanasan rather sa inyong araw-araw na pag-exist bilang mamamayang Pilipino kahit pa na ang iba po sa atin na nakikinig ngayon sa ating live stream ay nasa ibang bansa na po. I know for sure, alam natin lahat kung ano po at alam nyo rin po ang tunay na kalagayan ng sambayan ng Pilipino na lalo po tayong lumulubha at lumalala. Kaya nga walang gana ang mayoriya ng mga Pilipino na makinig. No, wala pong katuturan, walang tamang direksyon, walang kabuluhan, walang kahulugan ang kanyang mga pinagsasabi. Subalit kailangan po nating maglinaw. Kailangan po nating magkaroon
ng pagpapaliwanag sa talakayang bayan na ito upang mabigyan din po ng pagpapataas at pagpapaangat ang ating kamulatan kung ano ba talaga ang mga nasa likod ng mga ulat ng pagpapahayag nito ni Marcos sa kaninang kanyang bulatik delivery of message sa Kongreso. Una, kapansin-pansin po doon, maraming mga senador ang hindi nag-attend. No? Ang pagkakaalam ko lang, wala po doon. Sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, tama po ba? Senator Robin Padilla. If I'm not mistaken. At wala din yata doon ang kanyang kapatid, no? Si Senador Amy Marcos. No? At marami pang iba, sina Congressman Pulong Duterte at iba pang mga kongresista from Davao ay hindi po nag-attend. They walked out of the halls of Congress, lalo na po ng panahon na magbubutuhan na para kay Martin Romualdez. Akala ko ang kanyang kaberks at kaibigan na si Albi Benitez ng Bacolod City ay tatakbo daw na parang mag-challenge kay Romualdez, no, sa pagka-speaker, hindi naman pala nagtuloy. No? Wala naman talagang totoong kalaban dyan si Romualdez na maninindigan sa kanya upang maghari-harian dyan sa Kongreso. No? Until nandyan po ang kanyang bugok na presidenteng pinsan, nakapareho niya ring bugok at tambaluslos, mananatili po dyan si Martin Tambaluslos sa kanyang abusado na pwesto bilang Speaker of the House. No? Si Chis Escudero po, mga kababayan, ay nanatili pong Senate President. And I think he was able to get 15 votes or 16 votes sa mga senador sa pagkakaalam ko upang manatili po siya sa pagiging Pangulo ng Senado. But nevertheless, kailangan po nating puntahan ang ilang mahalagang pagpapaliwanag sa mga binanggit ni Marcos na walang katuturan at subalit may karapatan tayong singilin ito sa kanya. Number one, nagpapitik-pitik po siya ng pananalita na wala namang deliberate or categorical purpose. Kung anong gagawin niya, no? Sabi niya, mahiya naman kayo doon sa mga nagnanakaw sa kabanang bayan, lalo na sa mga flood control project. Iimbestigahan natin sino ang mga nakikinabang nito. Bugok! Imbestigahan mo sarili mo. Imbestigahan mo pinsan mo. Imbestigahan mo mga aliporis ninyo kung saan 85% ng mga kontratista nitong kinukurakot na flood control project ay mga congressman mismo. Kaya nga pinagtatawanan at pinalagan, binabatikos ng taong bayan itong bulatik ni Marcos. No? Mahiya naman kayo. Mahiya ka sa sarili mo. Hindi nga kayo nagbabayad ng mahigit kumulang 203 billion pesos na estate taxes. Buwis po ito sa mga ari-ariang ipinamana ng kanilang ama o ng kanilang pamilya kina Marcos, no? At ang estate administrator nila ay si Bongbong Marcos. There is now a Supreme Court finality of ruling na dapat magbayad ang pamilya Marcos ng 203 billion pesos sa mga buwis na ito. Yan po ay final and executory. Hindi ito kinikilala ni Marcos. Kaya mahiya ka naman, walang hiya. Yun po dapat ang tawag sa kanya. Mahiya ka naman ng walang hiya. Sabi ni Lea Salvador, mas gusto ko pa manood ng mga vlog mo kaysa Sona ni Marcos. Thank you, Lea, for your support. I deeply appreciate. So dapat po nating maintindihan that Marcos is making nothing but rhetorics. Puro salita, puro ngawa, walang gawa. Kasi hindi naman talaga alam niya ang mamumuno. Subalit tayo namang mga mamamayan, kailangan din nating ituloy-tuloy ang ating kamulatan, ang ating pagmumulat ng sarili para po pag dumating ang pagkakataon na kumilos na ang mayoriya ng sambayan ng Pilipino, ay nabuo na po natin ang ating desisyon with discernment o pag-unawa that we are not just on the bandwagon but rather we are doing actions on the discernment ng ating kalagayan sa pamamagitan ng mga pag-aaral natin ito. Sabi ni Kwan, ni isang viewer natin, nawawala eh. Good afternoon kay Eric, paano po malaman? Hindi ko alam kung ano itong nangyayari sa cellphone. Mabilis po nawawala yung message. Umaakyat siya, no? Wait lang mga kababayan. Kahit kapatid niya hindi nakinig sa kanya. Sabi ng ating viewer. Mga congressman, mayong gabi, may nakita kasi na akong message eh.
na moves. Yes, ka Eric watching from Belgium, nabasa ko na ito. Sa mga nagme-message na watching gabi from San Jose del Monte, Rose Pilingon. Dito naman sa YouTube, Milagros Alvarez, shout out naman ka Eric. Rosalinda Mirwal, ka Eric watching from Iloilo City. Oha! Good evening everyone watching from Hong Kong. Asiana D. Eli Amboy, hello sir, watching from Singapore. Meryl Nasol, good evening. Shout out people, nakakahiya talaga itong PNP na to, walang kamoral-moral. Sabi ni The Buzzing Queen. Okay. Mga kababayan, bago po natin komentaryuhan yung kawalang katuturan at walang tamang pag-iisip na mga diskarte for publicity stunt ni General Diwata Torre na pinalakpakan pa ni Bongbong Marcos daw. Hindi ko naman siya napanood, parang na-mention lang. Puntahan po natin itong accountability sa pananagutan po ng mga magnanakaw sa Kabanang Bayan. Sabi ko nga kanina sa aking unang live, nung araw na ito tungkol sa State of the Nation Address, sa punto de vista ng taong bayan, Marcos' achievement, among other things, sa kapalpakan at kabulukan ng kanyang gobyerno, is the restoration, monumental restoration of systematic plunder and corruption sa public fund na pinabayaan niya, kinonsinti niya, at alam naman niya na ang kumukumpas ng mga ganitong flood control projects, mga pork barrel na ito, na dinadambong, dinadaya, at kinukulimbat ng mga kongresista, politiko na kaanib sa kanilang alyansa, pinangungunahan po ito ng kanyang pinsan. It is Martin Romualdez, alam niya ni Marcos, na siya mismo ay pasimuno nitong nakawan sa Kabanang Bayan. In fact, ang mahigit 470 billion pesos na pork barrel nila Martin Romualdez at na mga aliporis niya, alam din ni Marcos ito. Kasi pinirmahan nga niya ang budget . For example, nagugulat na lang po ang DPWH kung bakit may mga karagdagang flood control, may mga infrastructure projects na hindi po na programa sa National Expenditures Program or NEP na isinusumiti po papasok sa deliberation and discussion and approval ng Kongreso. Nagugulat na lang po ang mga agencies of government na under po yan sa Office of the President na may mga isinisingit ng bilyon-bilyon na mga pondo at pinipirmahan ni Marcos. So ibig sabihin po, kung nakalusot itong mga ninanakaw at dinadaya na mga flood control projects at mga pork barrel na pinapalusot ng kanyang pinsan, hindi ibig sabihin kasabwat din po si Marcos. Kabahagi din po siya sa ganitong uri ng kalakaran ng paglaganap ng tinatawag nating monumental degree of the restoration of corruption and plunder. So wala pong ibang sisisihin dito, kundi dahil hindi naman po maitutuloy ang pagnanakaw na yan at mga pagpapalusot ng mga pondo kung hindi po pinipirmahan ang budget nang naaayon doon sa mga ginagawa ni Marcos. Alam niya na may mga butal-butal. Alam niya na may mga blanco sapagkat sinabihan siya. Kaya nga noong December 20 dapat ang pagpipirma ng GAA 2025 o yung General Appropriations Act of 2025, subalit umabot po ng December 30 last year, 10 days. Hinihilot pa po kasi nila yung mga blanco na pinalusutan po ng pondo ng mga sindikato at mga magnanakaw na alipores ng kanyang pinsan at isiningit nila ang mga ayuda, mga pork barrel at pinayagan ni Marcos. Hindi po ba no less than Congressman Toby Chanco ang nagbulgar na noong panahon ng kasagsagan po ng paghahabol nila Martin Romualdez na mapapirmahan po ang pang-apat na impeachment complaints na siyang inilusot nila habang naka-archived ang tatlong mga nauna nang naisumite noong na-file noong December 2024, di po ba ibinraso, ipinilit ni Martin Romualdez as per revelation ni Congressman Toby Chanco ng ang DBM ay magkaroon po ng early and conditional release ng 90 billion pesos. 90 billion po ito dahil ito ang ginamit para sa panunuhol doon sa pirma na kinakalap at tinitipon po nila Martin Romualdez mula sa mga buaya at mandarambong ng mga kongresista na nakatanggap po
ng between 100 billion pesos, 100 million pesos to 150 million pesos. Ngayon, magtatanong si Marcos kung sino daw ang mga dapat mahiya dito sa pagkakawala at pagkakalusaw ng pundo ng bayan, lalo na po sa notorious na kinakawak nila na uri ng proyekto na ang pangalan po ay Flood Control Project. Ayun, mga kababayan, di po ba headline kaninang araw na ito sa Philippine Daily Inquirer ang pahayag ni Ping Lacson, no? Although author din po ito, si Ping Lacson, no? Co-author ito sa Joint House Committee or Joint Senate and House Resolution number 10 na pinapayagan po ang extraordinary expenses and other expenses na idideklara mo as extraordinary nang wala na pong liquidation of receipts, kundi liquidation by certification lang, no? Pero that's another point. I-set aside muna natin ito. Siguro, natablan din po ng kahihiyang konti, mga unang pulgada lang. Mga ganito lang po ang na tumabla o tumalab na hiya ni Marcos. Kaya in-include niya bigla sa kanyang speech yung mga involved daw sa pangungurakot sa flood control project. Aba, mahiya naman kayo. Hey, paano niya hindi ma-include ng biglaan sapagkat sumasambulat ang galit ng mamamayan? Kahit pa hindi sabihin ni Ping Lacson yan, at kahit hindi pa nag-land sa headline po ng Philippine Daily Inquirer, alam ng taong bayan na ninanakaw, kinukulimbat at dinodurubo po ang mga flood control projects na ito na walang ibang naglunsad na mga pundo na yan at nangungontrata at nagpapatupad para kulimbatin at durubuhin nila, kundi mga kongresista mismo. So we don't need Ping Lacson actually to tell that about us, no? Hindi yan dapat pa nating antayin na pwede nang si Ping Lacson lang ang pwedeng mag-point out niyan, mga kababayan. But because it was taken as a headline by Philippine Daily Inquirer po, napilitan tuloy si Marcos na tablan po ng isang pulgadang kahihiyan. Kaya minention niya na kanyang daw paiimbestigahan ang mga nangungulimbat o nandaraya o nangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa flood control project. Ang kulukoy na Marcos, kaharap na niya. Kaharap niya mismo ang mga magnanakaw. Kaharap niya mismo ang mga buaya. Kaharap niya mismo ang mga mandurubo na mga politiko na sapagkat pumapalakpak sa kanya. Habang pinapalakpakan siya, sinasabihan siyang gago. Ulol, kami yun. Sorry for my words. Gago, ulol, kami yun. Habang sinasabi ni Marcos ang ganito, ang mga involved sa pagnanakaw o mga pangungulimbat at pandaraya sa mga proyektong flood control projects at iba pang proyekto ng gobyerno, mahiya naman kayo at paiimbestigahan ko ito. Ba, pumamalakpak ang mga durubo at magnanakaw. At may sinasabi pang, gago, ulol, kami yun. Hindi alam ni Marcos na ang kaharap niya, sabi ni Violet Periwinkle, watching you from Palau Island. Okay, thank you. Natawa tuloy. Natawa ako pati sa joke ko na yun, ano. Gago kami yun. Ay, nako, si Tori nanalo na walang kalaban, sabi ni Vivian Gatul. So, malinaw po mga kababayan, nabulatik lang po ito. Marcos is not serious or will not do anything. Sapagkat kung totoo yun na sinasabi niya na kanyang papanagutin, papaimbestigahan niya ang mga involved sa pagnanakaw at pandurubo sa kabanang bayan, hindi tinuro niya, kayo yun. Kayo ang tinutukoy ko. Mga walang hiya, mga tarantado. Dapat ginanon niya na, no? Kaharap na niya yung mga magnanakaw, eh. Tapos sasabihin pa niya na paimbestigahan pa niya. Bulatik. So kaharap na niya ang mga magnanakaw, and yet wala siyang magawa, Jenny Jen, ano? So salamat sa mga sa nakikinig ngayon dahil nagkaroon tayo ng comedic relief. Nagkaroon tuloy tayo ng komedya dito kay Marcos, no? So walang patutunguhan, walang aktwal at solido o konkretong hakbang na gagawin dito si Marcos. Ito po ay palusot na mga pahayag, pang propaganda lang. Para lang may masabi sa media. Sabi ni Milben Secretaria from Davao, Vicente Canillas,
Watching from Singapore, Carmelita Swanner. Mag-greet muna tayo ng ibang mga Segundo Mundano para kay BBM champion si Tory. Kaya mission accomplished ang pagdukot kay Pangulong Duterte o pagkidnap sa kanya. Okay? Tama po. Good evening, sir. No? Which brings me, masideway muna tayo, masigway. Naluha ko ako ng mapakinggan ko at mapanood ko yung isang speech ni Pangulong Duterte na isinishare sa social media, sa TikTok, sa Reels, at even sa Facebook, no? Yung nagtatulumpati siya, na nagagalit siya, kung bakit ang mga intern doctors and nurses po sa Philippine General Hospital ay sila pa po, no? Mylene Bartolata from Parañaque. Sila pa po ang nag-aambag-ambag upang makapagbili ng mga gamot, no? O medisina para pangpalunas po sa mga nararamdaman ng mga pasyente na naa-admit po sa Philippine General Hospital. So, nang malaman po ito ni Pangulong Duterte, upon assumption of office, ay kanyang pinatawag po ang pamunuan ng Philippine